kaninang alas 10 ng umaga ay nandito na nga itong sentro ni Bagyong Ramil sa may parte ng Manila Bay. May taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso pa ng hangin na umaabot ng 90 kilometers per hour. Patuloy nga itong kumikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At kaninang 7:30 AM ay naglandfall na nga ito dito sa may parte ng Mauban, Quezon. At sa nakikita nga natin ngayon sa ating satellites ay nagdudulot na nga ito ng mga malalakas na mga pagulan at mga hangin dito sa may malaking bahagi ng Calabarzon maging sa Central Luzon at Mimaropa at mangilan-ngilan pang bahagi ng Bicol Region. Base nga sa latest forecast track ng Pag-asa, nakikita nga natin na patuloy nitong tutumbukin ang parte ng Central Luzon at maaari nga yang kumilos patuloy na pakanluran, Hilagang Kanluran at maaari nga dumaan dito sa may parte ng Bulacan, Tarlac, Pampanga at maaari nga yang dumaan dito sa pagitan ng Zambales at Pangasinan bago ito makalabas sa kalupaan at maaari nang makarating sa may West Philippine Sea mamayang hapon at inaasahan nga natin na although may mga paghina itong mararanasan habang tinatahak nga ang kalupaan ng Central Luzon ay mananatili pa rin ito sa kategorya na tropical storm. At pagdating nga dito sa may parte ng West Philippine Sea, patuloy itong tatahak pakanluran, Hilagang Kanluran hanggang sa makalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility bukas naman yan ng umaga. At base rin sa nakikita nating track ay maaaring patuloy pa itong lumakas at umabot na nga ng kategoryang severe tropical storm habang nasa labas na nga ito ng ating PAR at papalayo na nga sa ating bansa at maaari nga yung track nito ay bahagyang bumaba pa at papunta na nga yan dito sa may parte ng Vietnam. Kung nakikita din po natin itong dilaw na circle, yan po yung malalakas na hangin at dala nitong si Bagyong Ramil at kung isusukatin po natin yan, yung radius nito ay umaabot ng 430 kilometers. Ibig sabihin po nan ay napakalaki ng sakop nitong si Bagyong Ramil. At kung titingnan po natin based sa ating ditong area of uncertainty, kung sakali man na bahagyang magda-deviate itong Bagyong si Ramil dun sa original track niya ay maaari pa rin maapektuhan itong iba pang bahagi ng Northern Luzon at kung bahagyang bababa naman ay patuloy pa rin maapektuhan ang malaking bahagi pa rin ng Central Luzon, Calabarzon at mangilan-ngilan pang bahagi dito sa may western parts ng Visayas at iba pang bahagi ng Bicol Region. Kaya patuloy po tayong umantabi hinggil nga sa mga maaring mga pagbabagong mangyari dito sa tinatahak ni Bagyong Ramil.